Wala kang kakiskisan ng paa sa gabi. Kung mag-a-abroad siya, yung pangangailangan natin bilang tao, mawawala. Eto ang tanong, kaya mo bang wala? Walang kiss, sa video na lang, walang holding hands, wala kang kakiskisan ng paa sa gabi, walang, ay, init, huwag kang tumabi sa akin. Walang ganun. Walang kasabay kumain, walang kasabay maligo, walang iniintay sa gabi, walang hinahatid sa umaga. So yun, kaya mo yun? Kaya mo? Nagulat ako dun sa diniscuss. Ang sabi ganito, 75% daw ng OFW ay nagiging broken family pag nasa ibang bansa na yung asawa. Manglalalaki o mambababae yung nag-abroad, o manlalalaki or mambababae yung naiwan. Ibig sabihin, sa kada 100 OFW, 75 na tao dyan, hiwalay. Broken family. Family, ibig sabihin, may nanay, may tatay, may anak. Sabi pa. At 90% ng OFW ay nag-commit ng adultery. Hindi ko yan gawa-gawa. Yan ay diniscuss mismo sa seminar. Ibig sabihin, sa 100 na mag-asawa, 10 lang dyan ang hindi nagtataksil. At sa 90 na nagtaksil, 75 dyan naghiwalay. So, ibig sabihin, yung sa 90, may 15 na makakaligtas. Parang magdidesisyon na, ay, wag na tayong maghiwalay. Nang babae ka, ng lalaki ka, sorry na, okay, sige, pinapatawad na kita, tayo na uli. Pag nandyan ka, kayo ng jowa-jowaan mo dyan, pero pag nasa Pinas ka, ako ang jowa mong legal. Legal wife ito. Parang ganun. Ito ngayon ang tanong ko. Ganun pala, na ganun kataas ang rate, 75% ang nasisira ang pamilya. Bakit natin pinopromote ang OFW? Parehas ng rason mo kung bakit ka pumapayag na mag-abroad ang asawa mo. Pera. Pera. Tama ba yun? Di ba na nagpakasal kayo, meron kayong sumpaan sa hirap at ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, hanggang kamatayan? Nagkaanak ka lang lalayo ka na. Akala ko ba sa hirap at ginawa? Bakit hindi kayo dito magsama sa hirap at ginawa at dito kayong dalawa magtrabaho ng maayos, nang mabuhay niyo ang pamilya niyo nang walang hiwalayan? Kasi kung ganun kataas ang rate ng naghihiwalay, ng nasisirang pamilya, hindi yun biro. Wala nga divorce sa Bible. Sa bansa nga natin, walang divorce. So bakit pinopromote ang OFW? Sa pera? Pera-pera? Pera-pera ang lahat. Paano ang values ng pamilya? Paano yung pinangako nyo sa isa't isa?